blessed morning again to all of you. Pwede tingnan mo yung katabi mo. Yun. Very energetic. Tapos sabihin mo sa kanya, I'm glad you are here. I'm glad you are here. I'm glad you are here. Jason, I'm glad you are here. Yes, praise God. No? Nice ko muna magsitayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo muna ay mananalangin sa ating Diyos. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat po muli sa pagbibigay sa amin ng time upang mapaglingkuran ka at makapiling muli ang aming mga kapatiran sa pamamagitan ng fellowship. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pag-iingat ng bawat isa sa amin at sa mga sandali ito, Panginoong Diyos, nawa bigyan mo po kami ng focus, ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang maintindihan namin ang iyong salita. Itago mo po ako sa iyong likuran, ikaw po siya makita at mag-benefit po ang iyong mga salita sa mga makikinig. Muli, Panginoong Diyos, hinihiling po namin ang banal na Espiritu na kumilos po sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Ganun din po sa mga makikinig. At lahat na ito ay dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak namin, Panginoon, at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon is pinamagatan ko siyang, nung una, one word lang, corrections. Pero nung habang ginagawa ko siya, binago ko yung title. Ano po? Kaya ang title ngayon is How to Deal with Receiving Corrections. Inulit ko, How to Deal with Receiving Corrections. Kung sa Tagalog, ganito, paano ang pakikitungo sa pagtanggap ng mga pagwawasto? At ang ibang termino ng pagwawasto ay pagtutuwid, pagtutumpak, o correction mismo. And corrections based on dictionary is the action or process of correcting something. Nulit ko, correction is the action or process of correcting something. Sinasabi dyan na action or process. Ito ay isang hakbang na gagawin upang itama o ituwid ang isang bagay o ang isang tao o ang ating sarili mismo. Halimbawa, nakikita mo si ganito na may ginagawang mali or may mali sa kanyang ginagawa at tinitignan at hinahayaan mo lang siya. Hindi mo siya sinasabihan o pinapaalalahanan. Matatawag ba yan na correction? Yan ay hindi matatawag na correction. Kasi ano ang ibig sabihin ng corrections? Kanina, corrections is the action or process of correcting something. Ganun din sa isang bagay, kung nakikita mong mali at hindi mo inaayos o tinutumpak, ay hindi pa rin yan matatawag na corrections. Simpleng halimbawa, doon kasi sa work ko, nag-i-encode po ako ng mga checklist. Napakahirap na trabaho, nag-i-encode ng checklist. Praise God. Minsan napapansin ng manager ko, may mali sa checklist minsan sa mga info. Ngayon, sabi ng aking manager, you need to edit this, you need to correct this. Eh sabi ko naman, okay, then wala akong ginawa. So, yan po ay hindi matatawag na correction. Ngayon, kapag may mali kasi sa aming mga checklists, ang ginagawa ko talaga is kumukuha ko ng white ink o yung correction pen at ini-erase ko yung maling info. Then saka ko sinusulatan ulit ng tamang info para maging tama. Kasi kung hindi ko itatama yung checklist, mananatiling mali. At yun ang tinatawag na corrections. Kaya napakaganda ng corrections, mga kapatid, kung ma-appreciate talaga natin. Amen? Kaya sabihin nga natin, I love correction. I love correction. Amen? Amen. At alam nyo ba, mga kapatid, na araw-araw tayong kinokorek ng ating Diyos. Do you agree with that? Amen. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kung ikaw ay palaging dumadalo sa fellowship, ibig sabihin, gustong-gusto nating magpakorek sa ating Diyos
sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Amen? Amen. Sino ba sa atin ang hindi nakakailangan ng corrections? Wala siguro, ano po. Maliban na lang kung iniisip nating tama lahat ang ginagawa natin. Kaya napaka-importante talaga na makinig ng maigi, magbulay-bulay at magkaroon ng right attitude sa pagtanggap ng mga correction sa ating buhay sa pamamagitan ng Word of God. Isa pang paraan upang i-correct ng ating Diyos tayo ay gumagamit siya ng mga tao. Gaya ng ating mga magulang, kapamilya, kaibigan, mga leaders natin sa church, at mga kapatiran. Kaya bago tayo magtampo o magalit sa isang tao na ginagamit ng Diyos na i-correct tayo, ay mag-realize muna tayo kung ano ang nais ng Diyos na gawin at itama sa ating buhay. Dahil mahihirapan tayong makita ang ating mga pagkakamali kapag walang nagko-correct sa atin. Lalong-lalo ng ating Diyos. Paano kaya kung hinahayaan niya tayong gawin na lang ang gusto natin gawin? Ano pong mangyayari? Malulubog tayo sa pagkakamali at mananatili tayong nasa mali. Actually, parte ito ng topic na Christian growth. Kasi kung lumalago tayo Kristiyano, ay hindi na tayo madaling masaktan. Hindi na tayo madaling magtampo. At hindi na tayo madaling magalit kung may mga nagko-correct sa atin. Amen? Lalong-lalo na kapag ikabubuti at ikaalalago naman natin. Ngayon, karaniwang gusto natin kasakasama ay ang mga taong pumupuri sa atin. O yung mga nakikisama, nakikisaya, at nakikigo with the flow lang sa atin. Kaya, ang pakiramdam tuloy natin ay laging tama ang ating mga ginagawa. At gustong-gusto natin pinupuri lang tayo ng mga tao. We do not like anyone pointing their finger at our mistakes. At kung sino man ang nagsasabi o nagko-correct ng ating mga pagkakamali ay minsan nagtatampo, iniiwasan, o nagagalit tayo sa taong yun. Sa mga sandali ito, mga kapatid, titignan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagtutuwid o corrections. Bakit kailangan natin ng pagtutuwid o ng corrections? Sino ang maaaring magtuwid o mag-correct sa atin bilang isang tao? Kaya inuulit ko ang ating paksa ngayon, mga kapatid, how to deal with receiving corrections. Sa Tagalog, paano pakikitungo sa pagtanggap ng mga pagwawasto o pagtutuwid o corrections. In Proverbs chapter 12 verse 1, it says, "Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is stupid." The Bible calls the person who hates correction as stupid. Sabi ng Biblia, ang taong napupuot sa pagtutuwid, siya ay isang hangal. Ang ibang termino ng hangal ay bobo. May iba pang mga mas malalang termino niyan, pero hindi ko na babanggitin. I-search nyo na lang after, kasi hindi magandang pakinggan. Balikan nga ulit natin yung Proverbs chapter 12 verse 1. Sinasabi dyan, "But he who hates correction is stupid." Kung babasahin natin ng kabaliktaran, ay ganito, "But he who loves correction is not stupid." Ngunit ang umiibig sa pagtutuwid ay hindi hangal. Ibig sabihin, matalino ang taong ganon. Amen? Amen. Tingnan natin ang ipinakitang napakaganda na halimbawa ni Prophet Jeremiah. In Jeremiah chapter 10 verses 23 to 24, it says, "I know, O Lord, that a man's life is not his own. It is not for man to direct his steps. Correct me, Lord, but only with justice, not in your anger, lest you reduce me to nothing." Prophet Jeremiah prayed that God would correct him. Amen? Dahil alam niya, kailangan niya ng pagtutuwid o ng correction. Mayroon ba tayong ganyang panalangin sa Diyos? Na sinasabi natin sa Kanya,
correct me, O Lord. Ituwid mo ako, Panginoon. Dahil ang ating mga paraan ay hindi laging tama. Kaya kailangan natin ng pagtutuwid o ng correction. Hindi tayo perpekto sa anumang ginagawa natin. Amen? Kailangang itama ang bawat isa sa atin at kabilang ang bawat tao. Simple illustrations, mga kapatid. Sa isang champion player ay hindi magiging champion kung wala siyang coach. Dahil ang kanyang coach ang nagtutuwid, nagko-correct, at nagtuturo sa bawat hakbang na gagawin ng isang player na siya namang magdudulot nito sa kanya upang maging isang champion. Ganon din naman sa president, hari, or prime minister ng isang bansa. Mayroon silang advisors, o mga tagapayo. And their advisors correct and guide them in every speech they make. Magkano kaya sahod ng mga ganun? Sa buhay na ito, ay lahat ay nangangailangan ng pagtutuwid o ng corrections. Amen? Amen. Tayo man ay isang husband, wife, children, employee, boss, a businessman, lahat ay nangangailangan ng corrections. Huwag na huwag nating iisipin na ang ating mga ginagawa ay laging tama. We all need corrections. Amen? Amen. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. I love you. Don. Amo, I love you with the love of the Lord. Love you. Mga kapatid, Love you to Don. mga kapatid, napakapalad natin sobra. Dahil mayroon tayong Bible. And Bible is a book of correction. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, it says, all scripture is God-breathed, sa ibang salin, inspired by God, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Sa Tagalog, ganito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Amen? Ang bawat kasulatan ay ibinigay sa iyo at sa akin upang ituwid o i-correct ang ating pamumuhay. Ngayon, sabihin mo dyan sa katabi mo, kailangan ko ata ng correction ngayon. Kailangan ko correction. Kailangan na lang. No commission. No, Commission, no commission. Praise the Lord. Amen. Unang bahagi natin, why do we need correction? Okay, why do we need correction? Bakit kailangan natin ng correction? O ng pagwawasto? O ng pagtutuwid? First is to keep you out of ignorance. Para ilayo ka sa kamangmangan. Proverbs chapter 15 verse 5, it says, a fool rejects his father's discipline, but whoever heeds correction is prudent. Prudent means wise. Sa Tagalog ganito, hinahamak ng hangal ang turo ng kanyang ama, ngunit ang sumusunod sa pangaral ay may karunungan. Simpleng halimbawa, hindi na ako lalayo pa, mga kapatid. Ako mismo ay tatad ng pangaral ng aking mga magulang. Kayo rin siguro. At napakarami ng mga tao ang nagbibigay sa akin dati ng corrections para ituwid ang buhay ko. Pati si Sister Daisy, grabe din ang pagko-correct niya sa akin. Kasi napakatigas ang ulo ko dati. Naranasan ko pa dati yung pinaluhod ako sa harap ng aking mga tito at tita, kasama ng aking mga magulang. Tapos sabi nila, mangako ka na, magbabago ka na, at hindi ka na uulit sa mga pinaggagawa mo. Nangako naman ako, mga kapatid. Yun nga lang, nagtawanan sila. Yun pala, nakikita nila ang hindi ko nakikita.
doon sa aking mga pagkakamali at katigasan ng ulo ko dati. Then, dumating yung time na na-realize ko na kaya pala ako kinokorek dahil upang magising ako habang maaga pa at upang mailayo ako sa mga panganib sa hinaharap sa aking buhay. Amen. Amen? Kaya kung nakakatanggap tayo ngayon ng corrections mga kapatid, ito ay upang mailayo tayo sa kamangmangan or ignorance. At ano ang sinasabi ng Biblia? Ang hangal ay hinahamak ang turo, ang mabubuting turo o ang katuruan ng Diyos, at tumatalino naman ang sumusunod sa pangaral. Kaya sa susunod, ayaw na natin gawin eh. Di ba? Kung hindi maganda ang isang bagay kasi alam na natin yung resulta, hindi yan magiging maganda. O kaya kapahamakan lang ang magiging resulta. Kaya kung gusto nating tumalino pa ng tumalino, ay sumunod tayo sa mabubuting pangaral ng ating mga magulang, mga church leaders, at lalong-lalo na sa Word of God. Number 2, in why do we need corrections? Number 2, to keep you prosperous, upang mapanatili kang masagana. Proverbs chapter 13 verse 18. He who ignores discipline comes to poverty and shame, but whoever heeds correction is honored. Sa Tagalog ganito, kahirapan at kahihiyan ang darating sa nagtatakwil ng pangaral, ngunit siyang nakikinig sa saway ay pararangalan. Always remember mga kapatid, nagpapadala muna ang Diyos ng babala bago ang bawat pagbagsak at bawat pagkakamali na ating gagawin. May warning muna ang Diyos before every fall and every mistake we make. Ganyan kabuti ang ating Diyos mga kapatid. Hindi yung pababayaan niya lang tayo. Mayroon muna siyang babala para malaman at makita natin ang kahihinatnan ng ating gagawin. At kung hindi tayo sensitibo sa mga babalang yon at hindi itama ang ating sarili, tayo ay mabibigo. We become poor and shameful. Kaya dahil sa katigasan ng ulo, ayaw makinig at ayaw magbago, ay walang pagbabago sa buhay ng taong ganun, kahit anong gawin niya. Maliban lang kung isurrender niya totally ang buhay niya sa Diyos. Doon sa Garden of Eden, sinabi ng Diyos kina Adan at Eva na huwag kumain mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Mayroon munang babala ang Diyos kina Adan at Eva. Pero sa kabila ng babala ay hindi nila pinansin ang pagtutuwid. At sila ay nabigo ng husto. Ang kanilang buhay ay naging buhay ng kahirapan at kahihiyan. Napalayas nga sila doon sa Garden of Eden kung saan masagana ang lahat. Maraming beses ang mga tao ay gumagawa ng kanilang sariling mga desisyon sa buhay. Negosyo, pamilya, at pag-aaral, at sa tingin nila ito ay mabuti at tama para sa kanila. At madalas nauuwi ito sa pagkabigo at pagkakamali dahil sa hindi pagpansin ng mga pagtutuwid o ng corrections. Sinasabi ng Biblia, ang mga nagtatakwil sa pangaral ay kahirapan at kahihiyan ang kahihinatnan nila. Ngunit siyang nakikinig sa saway ay pararangalan, will be honored. Kaya kung ikaw ay nakikinig sa saway o koreksyon, ay darating ang mga pagbabago sa buhay mo, kabilang ang pagprogreso mo sa buhay. Pansin mo, nagiging magaan na ang buhay mo. Amen. Kahit sa pag-uugali, nagpro-progreso ka, bumubuti ka. At sinasabi ng Biblia, pati sa karunungan ay nagpo-progreso at tumatalino. Amen? Number 3, in why do we need correction? Number 3, to keep you in God's will, upang manatili ka sa kalooban ng Diyos. Proverbs chapter 10 verse 17, it says, people who accept discipline are on the pathway to life, but those who ignore correction will go astray. Sa Tagalog ganito, nasa daan ng buhay, siyang nakikinig ng pangaral, ngunit siyang tumatanggi sa saway ay naliligaw. If we have an open heart towards correction, it will keep us in God's will.
Hindi tayo maliligaw kung tayo ay may bukas na puso para sa pagtutuwid. At kung ganon, ay mapapanatili tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Ang tao ay nawawala sa kalooban ng Diyos kapag hindi tumatanggap at hindi pinapansin ang pagtutuwid. Sabi nga ng ating binasa, naliligaw. The Bible is a book of correction at punong-puno ito ng warnings sa kung anong hindi dapat natin gawin na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawang bahagi natin, mga kapatid, how does God correct us? Paano tayo itinutuwid o kinokorek ng Diyos? Tandaan, gumagamit ang Diyos ng iba't ibang paraan upang ituwid ang kanyang mga anak. Kung tayo ay sensitibo sa mga pagwawasto at babala na yon, maaari nating maunawaan at maintindihan ang lahat ng mga ito. Amen. Number one, in how does God correct us? Number one is Word of God. Psalm chapter 119 verse 105, it says, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Ganon din sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 na binasa ko kanina, it says, All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ginagamit ng Diyos ang kanyang mga salita upang ituwid at patnubayan ang kanyang mga anak at nalalaman natin ang salita niya sa pamamagitan ng pagbabasa o pagbubulay-bulay. Amen? Amen. Maaari rin tayong itama ng Diyos o i-correct ng Diyos kapag nakikinig tayo sa sermon na ipinapangaral ng pastor Amen. at ng mga iba pang lingkod ng Diyos. Kaya be sensitive at maiintindihan natin ang nais ituro ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Okay, number 2. In how does God correct us? Number 2, others. Minsan, maaari tayong itama ng iba na dinadala ng Diyos sa ating buhay. Simpleng halimbawa, mga kapatid, nung nasa Maynila ako, at may isang gabi na hindi ako pinapatulog ng aking problema. Kaya ang ginawa ko, bumaba ako doon sa ibaba ng bahay namin, apartment namin. Mayroong space doon. Then doon ako tumambay habang nag-iisip. Then may isang lalaki na napadaan. Then huminto, sabi niya, huwag na huwag mong kakalimutan ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, subok ko na yan. Sabi ko, salamat kuya. Kaya kinaumagahan talaga nun, naghanap ako ng church. Then, nalaman-laman ko na lang, adik pala yung taong yun. Kalalabas galing rehab. Ngayon, nanulong ulit sa droga kasi nga, binalikan ulit ng kanyang mga kasamahan. Kaya nirehab ulit. Kaya yung gabing yung tinitignan ko siya, pumunta siya dun sa medyo madilim na banda. May kausap, parang nag-aabutan sila. Bumibili pala ng bato. Praise the Lord. Ano po? Amen. Okay? So, okay, itong mga others na ito, mga kapatid, ay maaaring kabilang dito ang ating mga magulang, asawa, anak, kaibigan, kapatiran, boss, pastor, or elders, at iba pa. Tingnan natin ang pagtutuwid ni Apostol Pablo kay Apostol Pedro. Bababasa yan sa Galatians chapter 2 verses 11 to 14. Ngayon, itinuwid ni Pablo si Pedro dahil sa kanyang ipinakitang pagkukunwari. Dahil ang pagtanggi na kumain kasama ang mga hentil na dati naman niyang kasakasamang kumain. At naniniwala si Pedro na ang ebanghelyo ay para rin sa mga hentil. Kasi dati hindi pwedeng magkasalo sa pagkainan ang Hudyo at ang hentil dahil itinuturing ng mga Hudyo na marumi at makasalanan ang mga hentil. Kapag hentil ka, hindi ka Hudyo. Ganyan kasi yung dalawang uri ng tao noon. Hentil and Jew. And Jew yung bayan ng Diyos o pinili ng Diyos. Nang panahon yan, may pagkakaisa na ang mga Hudyo at mga hentil kay Kristo.
nagkaka-fellowship sila at nagkakasalo silang kumain. Ang tawag nila dyan is love feast or Christian fellowship meal. Pero nang may ilan na dumating mula kay Santiago, si Santiago ay isa na siyang leaders, isa sa mga leaders ng Jerusalem Church. At sila ay nasa pangkat ng pagtutuli or circumcision party. At ang mga taong ito ay isang kilusan sa loob ng unang simbahan na nagturo sa mga Kristiyanong Hentil na dapat silang tuliin at sundin ang batas ni Moses upang mamuhay bilang masunuring tagasunod ni Kristo. Ngayon, na-misrepresent ata ng mga galing kay Santiago sa Antioch sa kanyang views. Dahil hindi naman pwedeng magkakasalungat ang mga katuruan ng mga apostol. Gayon pa man, na-impluensyahan si Pedro ng kanilang presensya at umurong at humiwalay si Pedro mula sa mga Hentil dahil natakot siya sa mga pangkat ng pagtutuliin. Mayroong dalawang trahedya sa pagbagsak ni Pedro dito. Una, ginawa siyang hypocrite. Nagkunwari si Pedro na ang kanyang mga kilos ay udyok ng katapatan. Ang ikalawang trahedya ay nailigaw ni Pedro ang iba kasama niya. Maging si Bernabe na kasama ni Pablo ay nasangkot at isa siya sa mga spiritual leader ng simbahan sa Antioch. Kaya ang kanyang pagsuway ay magkakaroon ng napakalaking impluensya sa iba doon sa pagtitipon. Kaya ang ginawa ni Pablo ay kinorek niya si Pedro ng mukhaan. Pero hindi na ni-record yung sagot ni Pedro dito. Matapang mag-preach itong si Pedro Pero sa puntong yan ay naduwag siya. At nagawa niya yan because of fear. Maraming beses na ginagamit ng Diyos ang ibang tao para ituwid o i-correct tayo. Huwag magre-rebelde. Huwag magtatampo at huwag masasaktan dahil ang Diyos ang nagtutuwid sa atin sa pamamagitan ng iba. Amen? Amen. Number 3, in how does God correct us? Number 3, God Himself. Ang Diyos mismo. God corrects His people. Kung hindi tayo makikinig sa mga pagwawasto o correction na ipinapadala sa atin ng Diyos sa Kanyang mga salita at sa mga tao, ang Diyos ang makikitungo na at haharap sa atin at itatama tayo mismo. Hindi na yan magiging nakakatuwa. Mga minamahal kong kapatid, kapag matigas pa rin ang ulo natin, kapag kinorner tayo ng Diyos, ay wala tayong kawala at ang pagpalo o pagdisiplina ay magiging masakit. In Jeremiah chapter 30 verse 11, it says, sapagkat ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon, upang iligtas kita, sapagkat gagawa ako ng lubos na kawakasan sa lahat ng bansa na aking pinapangalatan sa iyo. Ngunit, hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo, kundi sasawayin kita ng kahatulan at walang salang hindi kita iiwan na walang parusa. Katulad ng mga Israelita, nagsimula silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga huwad na Diyos. Kaya nagkasala sila at hindi na nakinig sa salita ng Diyos, pati sa mga propeta na pinapadala ng Diyos sa kanila at iba pa. Dahil dyan, ay sinimulan ng Diyos na ituwid sila sa pamamagitan ng kanilang mga situations and circumstances sa kanilang mga kaaway. At pinakumbaba sila at dinala sila ng Diyos sa kanyang mga kaparaanan. Ilang taon na dinisiplina ng Diyos yung mga Israelita sa pamamagitan ng kanilang mga kaaway at kanilang mga circumstances? 70 years. At hindi yan nakakatuwa mga kapatid. Kaya mga kapatid, habang maaga pa ay magising na tayo o matauhan na tayo sa mga pagkokorek ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa mga taong pinapadala niya sa ating buhay. Dahil kung hindi, ay siya mismo ang makikidil sa atin at magiging masakit ang kanyang pagpalo o pagdisiplina. So, let us assess ourselves right now. Bakit kaya ako nakakaranas ng mga ganito? Amen. Be sensitive. Baka pagpapalo na yan ng Diyos sa'yo. At kailangan mong i-align muli ang iyong sarili sa kanyang mga salita
sa kanyang mga kaparaanan at sa kanyang kalooban, kabilang ang kabuuang pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Amen? Amen. Patlong bahagi natin mga kapatid, how to deal with correction. Ito na po yung panghuling bahagi natin. How to deal with correction. Paano pakitunguhan ang pagwawasto o correction? First is do not point fingers at others. Huwag magturo sa iba. Kapag may nagko-correct sa atin, ano ang karaniwang reaction natin? We point fingers sa kanilang mga pagkukulang. Ikaw nga ganito, ganyan. Tapos iko-correct mo ako. Kapag naramdaman mo rin na kailangang i-correct ang nagko-correct sa'yo, gawin mo rin yan sa ibang pagkakataon. Huwag kang magtuturo. Tanggapin mo. Ano sabi ng Biblia sa taong nakikinig at tumatanggap ng corrections? Siya ay isang taong matalino, wise. Makinig mga kapatid, kapag kinokorek ka nila, mas mabuting makinig ka muna sa kanila. Unawain mabuti kung ano talaga ang problema sa iyo at harapin at ayusin ang iyong pagkakamali. Amen? Hindi naman siguro tayo kinokorek kung wala silang nakikita na dapat i-correct sa atin. Amen? Number 2, in how to deal with correction. Number 2, be willing to be corrected by God and anyone. Maging handa o maluwag sa loob na itama o ituwid ng Diyos at ng sinuman. Psalm chapter 139 verses 23 to 24. It says, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting." Sa Tagalog, napakaganda. Ganito sinasabi, "Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang aking pag-iisip, at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin." Amen? Nawa magkaroon tayo ng ganitong puso, katulad kay Haring David. Willing magpasuri sa Diyos. Willing magpakorek sa Diyos. Dahil alam niya na mas kilala siya ng Diyos kaysa sa pagkakilala niya sa kanyang sarili. Alam na alam ng Diyos every details and even the smallest details in our lives. Kaya sabi ni David, "See if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting." Ano man ang kalungkutan, mga kasalanan na sa ating puso, let us pray to God. Let us draw near to Him and allow Him to fully control, to correct us, and lead us in our lives. Amen? Pagdating naman sa tao na magko-correct sa atin, huwag puro pintas. Dahil hindi natin makokorek ang bawat isa. Kung ganun. No one is perfect. Pero may mga tao na dinadala at ginagamit ng Diyos sa ating buhay upang ituwid tayo. Kaya dapat maging willing tayong ituwid, itama, o i-correct ng iba. Amen? Kahit pa yan ay mas bata sa'yo. Kahit pa yan ay hindi isang leader. Kahit pa yan ay walang pinag-aralan. At kahit pa yan ay tinuturuan mo, be willing mag-correct mga kapatid. Amen? Madalas kasi na tinitignan agad natin ay ang katayuan ng isang tao kapag kinokorek tayo. Lalo na kapag alam natin mas matalino tayo sa taong yun. Kumbaga hindi natin tanggap ba? Gaya ng sabi ko kanina, kapag kinokorek tayo ng mga tao, ay ang Diyos ang nagko-correct sa atin. Kaya tanggapin natin ang mga corrections at alamin kung ano ang problema sa atin at gumawa ng mga hakbang. Amen? Number 3, in how to deal with receiving correction. Number 3, never be bitter towards the people who correct you. Huwag kailanman sumama ang loob sa mga taong itinutuwid ka. Amen. Siguraduhin walang
Napakasarap yung amen ni Kuya. Ano? Amen. Oh. Praise the Lord. Siguraduhin, wala kang pait o sama ng loob sa iyong puso sa taong nagko-correct sa iyo. Amen tayo dyan. Amen. Sa katunayan, karaniwan tayong nasasaktan doon sa taong nagtutuwid sa atin. Minsan, ayaw natin silang kausap. At ang nangyayari patuloy, yung taong nagko-correct sa atin, kinikismis natin para mabaliktad. Isa pang nangyayari ay iniiwasan na natin ang taong nagko-correct sa atin. Hindi yan mabuti para sa isang anak ng Diyos. Tandaan, kung hindi tayo makikinig sa pagko-correct ng salita ng Diyos at ng ibang tao, ay ang Diyos mismo ang magko-correct sa atin at iyon ay mas masakit at minsan mas matagal pa. Gusto ba natin yun? Kaya mga minamahal kong kapatid, habang maaga pa ay makinig, unawain at tanggapin ang mga koreksyon sa ating buhay at umpisahan ng gumawa ng hakbang upang itama ang mga dapat itama. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Praise the Lord. Wrong, thank you. Yan ang mabuting asal mga kapatid. Kapag kinokorek tayo ng Diyos sa kanyang mga salita, ay huwag umiwas. No? Huwag sasabihin na, natamaan sila. So, iniiwas mo na yung sarili mo. Kundi, magpasalamat pa tayo sa Diyos sa kanyang pagkukorek sa atin dahil ito'y sa ating ikabubuti. Amen? Amen. Pwede bang pasalamatan natin yung mga taong laging nagtutuwid sa Salamat atin? bro. Dahil sila ang tunay na concern at nagmamahal. Amo, salamat. sa atin. Amo, salamat. Thank you. Salamat Choy. Salamat, boss. Amo. Alright. Thank you boss. Amen. Thank you rin. Salamat boss. Okay. So, Thank you. sa ating pagtatapos mga kapatid, remember, we all need correction. Amen? Hilingin natin sa Diyos na i-correct tayo. Amen. Hilingin din natin sa Diyos na magpadala ng mga tao sa ating buhay na gagabay, magwawasto o magkokorek at titingin sa atin doon sa mga plano at paraan ng Diyos. Praise God. Kung talagang concerned tayo sa iba, ay direct tayo sa mismong tao at hindi sa iba natin pinagdadaan. Amen? Amen. Kung naging bitter ka man sa sinuman na nag-correct sa iyong mga pagkakamali, patawarin mo sila ngayon. Amen. Dahil yan ang isang anak ng Diyos. Amen? Amen. Umayin na sila. Praise the Lord. Glory to God. Unawain na sila ay ipinadala ng Diyos upang mapanatili tayo sa plano ng Diyos. Ask God for a clean heart and a teachable and corrective spirit. Dahil ang pagtutuwid o koreksyon ay mag-iiwas sa iyo mula sa kamangmangan. The correction will keep you out of ignorance. The correction will make you prosperous and honored. And the correction will keep you in God's will. Amen? Bukod sa nais ng Diyos na tayo ay i-correct at umayos ang ating buhay, nais din niyang huwag tayong mapahamak. At minamahal niya tayo ng totoo. Yan talaga ang pinaka nakikita kong dahilan kung bakit niya tayo kinokorek. Mga kapatid, let us grow up. Mas asamin natin na tayo ang nagkokorek bilang mga Kristiyano. Amen ba dyan? Amen. Tayo dapat ang nakikitaan ng mabubuting halimbawa. Tayo dapat ang mas ginagamit ng Diyos upang i-correct ang iba. Tayo dapat ang mas ginagamit na gabay para sa iba. Napakasakit kapag matagal ka ng Kristiyano at ikaw pa ang laging kinokorek dahil sa masama mong asal at hindi magandang halimbawa. Minsan, nawawalan tayo ng confident na i-correct ang isang tao dahil mayroon pa tayong itinatago-tago na hindi kaaya-aya. Gawin natin ang pagkokorek o pagtutuwid dahil sa pagmamahal sa kapwa. Nais ko po magsitayo tayong lahat mga kapatid and let us move to our declaration. Nababasa niyo po ba? Amen. Okay. Sabay-sabay natin itong basahin mga kapatid. And let us
declare it in our hearts. Amen? Sabay-sabay natin basahin simula sa starting today. 1, 2, 3, go! Starting today, I am willing to be corrected by God and by everyone. Starting today, I will correct others with love and guidance of the Holy Spirit. I will no longer be bitter and offended by the person who corrects me. Help me, God, to accept, feel, and understand the corrections in my life. I can do them only with your help and power. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Mga kapatid. Praise God. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, Yes. let us pray to God to give us a clean heart, a teachable, corrective spirit, upang yung mga corrections na ating naririnig sa ating buhay, maintindihan natin ito, matanggap natin ito, at gumawa tayo ng steps upang baguhin ang mga ito. Yes. Atin pong ibinabalik sa ating magandang Presider. Energetic. Praise God. Praise God. Joyful na Presider. Maraming salamat. Una sa ating Panginoon para sa kanyang mga salita, mga wisdom. At sa ating pastor na nag-highlight ng words of God. Thank you po, Pas. Amen. So, i-recap ko lang ang mga pahayag ng ating ang mga words of God na binahagi ng ating pastor, how to deal with receiving correction. So, Amen. paano tayo tatanggap ng mga pagwawasto, pagtuwid ng ibang tao. At sino ba ang hindi guilty? Sino ba ang hindi? Di ba normal naman na kinukorek tayo kung may kamalian tayo. Amen. At kung nasasaktan tayo, mga pag kinukorek tayo, normal naman yon. So, ang gawin natin para hindi na tayo mag-isip ng kung ano pa man or para hindi ka magtampo, anong gagawin natin is mag-pray tayo sa ating Panginoon. Amen. Pray to God na, tanga ni Pastor, pray that, Lord, give us a clean heart, a teachable heart na yung mai-release natin yung kung meron man tayong dinadamdam na kasakitan, kung ano pa man, i-lift up natin sa ating Panginoon ang mga bagay-bagay. At tutulungan niya tayo para ma-overcome ang mga pain kung nasasaktan ka. At saka, remember din na ang pagtutuwid ay napakahalaga yun. Remember nga sa Proverbs 12:1, he who loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is stupid. So ayaw natin maging hangal. Ayaw natin maging stupid, kaya we love corrections! Amen! So sa mga kapatid, be thankful na kinukorek po tayo ng iba. Kaya napili ko itong verse na to sa pamamagitan ng father ko. Noong last week, nag-message ako ngayon. Unang minessage si Brother Rodel. Amen. Sabi ko, Brother, meron akong gusto ba i-share sa'yo sa father ko ba? Kumaga, sinubok na naman ako ng Panginoon. So hanggang, sabi ko nga sa kanya, parang nung naisip parang akong nanghina sa trabaho. Pero hindi pa rin ako ng panghinaan loob. Kumaga, lumapit pa rin ako sa ating Panginoon. Amen. Kaya ito napili ko itong verse na ito na John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos ng libutan, na binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanyang sumumpalatayan ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig po sabihin na ito, kung sino po ang manampalataya sa Diyos ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po ang napili kong verse na to.
Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga dasal nyo sa aking Father. Hindi ko magiging successful ang dasal ko kung wala kayo. Especially po kay Pastor. Nagsabi rin po ako sa kanya na, Pastor, pwede po ba pag-pray nyo, Father? Tapos nag-pray din po ako especially kay Brother Rodel. Wala po ako sa kanyang tinago. Lahat kung ano pong nasa salubing ko, sinasabi ko po sa kanya. Alam niya po yan. Ito po, kayo doon sa inyo nagpapasalamat. Diba sabi ko sa una kong testimony na ako'y magtutuloy-tuloy na. Amen? Diba po? Amen. Eh, alam ko po, hindi ako nagkamali sa pagpili dito sa JCL family. Alam ko po, Amen. isa lang tayo. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Walang hanggang pasalamat po. Walang hanggang pasalamat. Mula sa inyo. Amen. Ano pa gusto? Sa kuya. Palingki lang ah. Praise God! Gusto ko din magpasalamat. Energetic yun siya. Magpapasalamat po ako sa nagdaang January 28 third year anniversary. Ang mahal na asawa. Paano may paglalag? Mahal na asawa. Salamat sa Panginoon at pinagbuklod kami na umabot kami ng 3 years. Praise God! Ano yung kapurihan yun sa Panginoon? Kasi for 3 years, so forever, we will pray for that. Kisa forever! Lord! Kapurihan yun sa Panginoon na umabot kami ng 3 years. Kasi hindi natin alam ang panahon. Malay natin, hindi pinaghiwalay sa mga bagay-bagay na mga third party o gano'n. O malay natin kung pinaghiwalay kami sa kamatayan. Amen! Hindi naman. Kaya kapurihan sa Panginoon. Maraming salamat po. At, ngayon ko na ngayon ko na po ay hahayag na may magaganap pong kasalan sa Christian wedding kasi kinasal na po kami sa Riyadh noong January 28, 2021. So, gaganapin po ang aming Christian wedding on February 16, 2024 at lahat po ay imbitado. All are invited. All are invited. So, welcome po kayong lahat na makidalo, maki-enjoy, makikain lahat po ay at stay tuned lang po sa mga announcements, mga updates sa yung mga gaganapin na ano. At maraming salamat po sa suporta ninyo, JCL family. Kung wala po kayo ay hindi po magiging smooth ang process ng kasalang ito. So, special mention na hindi ko na isa-isahin pero alam po ninyo. Amen. Hindi ko po makakalimutan to hanggang sa dulo ng walang hanggan. Maraming salamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong support, sa inyong magbalik, sa inyong kabaitan. At kung in the future meron akong may tutulong, ay tutulong naman din po ako. Kasi maraming salamat po. Gusto ko pong anyayahan ang ating bisita, si Sister Erica, na magpakilala. Pwede ka pong, pwede ka lang tumayaw, Sister. Pakilala mo ano nung pangalan, saan ka nakatira sa Pilipinas at saan ka dito nagtatrabaho. Amen. Amen. Welcome po, Sister Erica. Huwag ka mamaya at makakapagin po ang mukha namin. Wala kang kaya huwag kang mayasan. Tumayo mo pa. Hello po. Hello po, Sister. Good afternoon po sa inyo. Amen. Ako po si Erica Lim from Makati, sa Philippines. Nag-work po sa Hilton Garden sa hotel pero coffee shop po siya.
Kapit tayo doon. Always welcome po si Sir Erica. Tanong po sa Coffee shop. JCL. Ano, makasalamat ko sa Diyos na buhay. No? Thank you sa Panginoon na tayo po nagkatipon-tipon po ngayon sa araw na ito upang papurihan natin ang Diyos. Ayan. Thank you po sa blessing sa Panginoon sa mga araw-araw po na tayong ligtas. And maraming salamat sa iyo, Lord. Sa nagbigay po ng salita ng Panginoon at kay Pastor Ronnie na napakabuhi po. Pangalawa na tayo dyan. Thank you po sa sa gawain na sa Friday, itong Friday na daw na success po tayo. Maraming salamat sa pamilya ko rin po. Okay naman sila sa Pilipinas. Thank you sa Lord. Lagi lang po tayong tiwala sa Panginoon at panalangin natin ang bawat isa sa atin. Tayo po magsama-sama rin sa dulo po. Thank you, Lord. Ayan. Lord lang mga. Amen. Time ko to eh. At maraming salamat po sa kaloob ng Panginoon na makapaglingkod ngayong araw at nagpapasalamat ako sa mga biyayang pinagkaloob ng Diyos financially and health. Maraming salamat, Lord. Gusto ko lang i-share na at ibahagi sa inyo na yung topic na to is napaka tumama sa akin. Kaya sabi ko kay Tito, nag-usap pa kayo ni Pastor. So, maraming salamat, Pastor, sa topic na to kasi minsan talaga hindi natin alam na tayo pala is ayaw natin i-correct yung sarili natin. So, meron mga tao talaga na gagamitin na para i-correct ka. So, paano mo tatanggapin yung correction na yun sa buhay mo? Kung tatanggapin mo ba to na masakit sa'yo o tatanggapin mo ba to ng maluwalhati sa'yo para maitama yung kamalian na nagawa mo? So, ngayon po, doon sa commitment ni Pastor, susundin ko po ito. May picture ako na lang ito sa cellphone ko. So, yun po, maraming salamat sa mga sermon mo, Pastor, kasi talagang nag-rhyme talaga siya. Kaya hindi talaga ako lumalabas kahit iihihin na ako. Kasi ang gaganda ng mga topics na binibigay mo, talagang tumitimo talaga sa mga puso. At unti-unti, kahit matagal, i-practice natin yung mga nalalaman natin dito. Kasi mas maganda yung change na dumadating sa buhay natin. Hindi man ganun kabilis, paunti-unti at least may nababago. So maraming salamat sa mga taong ginagamit ng Diyos para ma-mold at ma-build yung faith ko kay God. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na isa-isa kung sino yun, basta alam nyo kung sino kayo. So salamat sa Diyos at sa Diyos lang po ibinabalik ang mataas na papuri at pagsamba. Amen. Amen! Let us pray. Panginoong Diyos, muli nagpapasalamat kami at sa iyong habilin, sa iyong church na magkaroon ng ganitong gawain na hindi namin kakalimutan, Panginoon. Maraming salamat sa pagtubos ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako mo sa krus, sa pagsakripisyo mo ng iyong banal na dugo at katawan. Maraming salamat. Basta mo po ang mga inumin at tinapay na ito upang sa aming pag-alala sa iyo. Lahat na ito, dinadalangin namin sa pangalan, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Away ng
11. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpila-piraso iyon. Tapos pa natin ang tinapay. Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Yes, O Lord Jesus Christ, maraming salamat po Panginoon sa iyong katawan, Panginoon, upang ito po paglinis sa amin, Panginoon. Maraming salamat po Panginoon. Sana ang bagong iba, inulit mo ang hangin. Ito ang sana ang bagong iba, inulit mo ang isa. Yan ang lubong dumana upang ikaw ay luminig. Yan ang lubong ni Kristo na para sa'yo tungkol sa Kalbaryo ay luminig. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, taas po mga natin mga kapatid, ang kupa. Ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Yes, Lord Jesus Christ, salamat nga po Panginoon sa iyong dugo na dumalak sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang linisan ang aming mga sala. Yes, Lord Jesus Christ. Inumin po natin mga kapatid. Ang katawan pinayuhan upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Yan ang lubong dumana upang ikaw ay luminig. Yan ang lubong ni Kristo na para sa'yo tungkol sa Kalbaryo ay luminig. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom ng kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Yes, Lord God, maraming salamat po Panginoon sa pagkaloob mo po Panginoon sa amin Panginoon upang makatipon Panginoon upang muli pong inaalala namin Panginoon ang iyong dugo at ang iyong laman Panginoon upang kami po ay malinis po Panginoon Jesus Lord Jesus Christ. Lord, sa ilang mga pinabalik ng natin tapos na po pa naman in Jesus' name, amen. Let's pray. Lord, we thank you for your everlasting goodness and love. Today we offer our gift and token of gratitude for the blessing we have received from you. May this offering be used for your work and for spreading your words. Continue to guide us and help us to be faithful servants. In Jesus' name we pray. Amen. Any announcements po o mga natin? Meron po ba? Wala. Kaya po yan, Del, wala. We will have a meeting po mamaya after ng lunch natin. Magkakaroon tayo ng short brief meeting lang para sa mga activities natin na darating. No? And then as well, tulad ng in-announce natin sa group chat natin sa JCLTC, we will collect yung mga uniforms natin today, starting today,
para mapalagyan natin ng logo. The logo is the very picture na nandoon sa ating GC. So, mas dito siya, and then meron lang siyang JCL sa ilalim, and bolder letter yung mga nakikita niyo dito. So, yun po yung magiging logo natin, around 2 inches siguro sa right chest natin. Hindi ganun, one way. Mga ganyan po kalaki. Di ba maliit lang po? Ganoon. Opo. So, don't forget po, hopefully meron kayong mga dalang extra shirt. Yes. Yan na po. So, later yung iba. No? Let us remain standing. In Romans chapter 15, verses 5 to 6, it says, "May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Jesus Christ, that together you may be with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ." Itaas natin ang ating mga kamay upang tanggapin ang pagpapala at biyaya ng ating Diyos. Banal na Ama, maraming salamat po muli sa katagumpayan ng iyong banal na gawain. Maraming salamat, Ama, sa patuloy na paggamit mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At ganoon din po, Panginoon, sa mga itinalaga mo mga leaders sa church na ito, Panginoon, nawa use them mightily, Panginoon, for your glory. At ganoon din po, Panginoon, yung mga kapatid namin na wala po sa mga sandaling ito, Panginoon, pagpalain po rin po sila, ingatan mo po sila, ipuin mo po kanilang puso upang sa mga sumusunod
na gawain ay makasama, makapiling po namin sila. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagpapalat biyaya na ito ay aming tinanggap na. Lahat ng mga ito ay dinadalangin namin sa iyong buktong anak namin, Panginoon, at tanging tagapagligtas. In the name of Jesus, lahat ay magwika ng Amen! Hallelujah!